nagpapadala pa rin ng food. Itong si mami ni Dominic Roque, kay Sue Ramirez. Ay! Nakikiligaw yung mother? Sino ang nasa loob nito? Ay! Ayan, andito Magic? ako. And even Sancho, ay naku, naiyak siya sa script. Oh! Script pa lang. Tapos nakakatuwa kay Sancho, Oh. siya humirit, siya nag-request. Nasyak din ang panganay na anak ni Ay sa nangyari. Malungkot si Sancho Vito pero wala raw siyang idea sa naging desisyon ng mama at stepdad niyang si Gerald. Isa lang ang nasa isip ko pag double P. Sino? Paolo Pontis. Ha? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy! Jota Poco. At ito naman po si Papa O at si Gina. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Oy, Nay, ano na? Anong-ano na? Si Dominic Roque na ba? Tsaka si Sue Ramirez? Yun nga, inihabol nating balita, no? Pero syempre, ayan na, nanganganak na nga ang mga kwento. Mm. Oo. Ayon sa aking source, no? Oo, galing to sa source ko, ha? Na bahala na sila kung gusto nilang pabulaanan or i-confirm. At madalas naman nade-deny. Yeah. Sa ending din naman, napapatunayan. Ha? Ayun. Tama may disclaimer kung sa mga hindi nakakaalam, di ba lumabas yan sa Siargao? Oo, kung saan nakunan sila na nag-kiss sila. Oo. At ang sabi ng source ko, nanliligaw daw itong si Dominic kay Sue Ramirez. Oh! Ang balita ko pa, nagpapadala pa rin ng food. Itong si mami ni Dominic Roque, kay Sue Ramirez. Ay! Nakikiligaw yung mother? Pero ito'y nanliligaw pa lamang daw. Siyempre, tinitimpla pa rin ni Sue kung siya na ba. Oo. Pagkatapos ni Javi Benitez. Ang nakakaloka nga. Parang pag may nagkukwento raw kay Sue, ng tungkol kay Javi Benitez, parang naiirita daw si Sue. Ay! Parang ayaw naririnig ni Sue ang pangalan ni Javi Benitez. Ay! Oo. Ibig sabihin, hindi sila nagkatapusan ng maganda, ng maayos. Hindi sila nag-break up ng friends pa rin. Oh? Ito na nakakaloka. May mas nakakaloka pa dun sa balitang yan? Oo. Ano? Oo. Parang nagpaparamdam daw, ha? Oh. Ito, ewan ko kung totoo. Tanong na rin natin sa kanila. Totoo ba na nagpaparamdam ng intensyon na makapanligaw kay Sue Ramirez, ang isang aktor? Ay! Meron bang ibang aktor? Daho! Sino yun? Tito Ochi? Naku basta iba-blind item ko lang. Ay! Oo. May blind item. Ito, ang initial sa double P. Double P? Double... Ay! Isa lang ang nasa isip ko pag double P. Sino? Paolo Pontis. Ha? Panchito. Mali. Oo. Oo, ano Ay, ano ba? pa na? Paolo Pabilino. Ha? Dito na ako paspas. Hindi naman sa isip ko eh. Hindi. Ito naman talaga. Double P. Oh! Is it? Papa P? Yun ang nakarating sa atin. Ay, talaga? Oh! Totoo kaya? Oh! Eh, paano na si Mishaina? Ha? Paano na si Mishaina? Kaibigan lang sila ni Shaina. Ah, okay. Nakakaloka, hindi ba? Oo. So, hintayin natin. Baka naman mali yung impormasyon namin. Ano? Pasensya na. Pwede naman nila iklaro yan. Ganda-ganda ni Inday Su kasi. Oo. So, ibig sabihin, Tito Ochi, wala na talagang pag-asa magkabalikan si Dom at saka si Bea. Marami pa din naasa. Ako naasa pa din. Ay, nako. Baka friends na lang sila. Pero yung pagiging friends ni Bea at ni Dom, siguro yung kanila na lang, hindi na nila ina-announce pa. Oo, so, tingnan natin, hindi ba? Baka mag-iba pa ang ihip ng hangin. Maisingit ko lang mamaloy dun sa kissing scene ni Sue at Dominic,
Ang sabi ng aking source, nagpaalam lang daw kay Dom na siya'y aalis na. Mali lang daw ang anggulo ng camera na siyang nag-video sa kanila. Samantala, Mama Loy, once and for all, nag-post na ng kanyang statement sa FB ang ex ni Sue Ramirez na si Victoria's City Mayor Javi Benitez. Aniya, 4 months ago pa sila break at walang naging third party, and I quote, "I wish her happiness and the love she deserves." Sabi pa ni Javi. Bakit naman sila sa Siargao pa nakita? Ano yan, may usapan sila na likalabas tayo or lipad tayo going to Siargao? Magkakasama ba sila doon nila, Joshua Garcia? Oo nga, nag-Siargao din pala si Diba? Joshua. Si Siargao din siya. Oo. Oo. Eh, sino naman ang kasama doon ni Joshua? Para mag-isa lang siya, no? Si Joshua. Hindi nakita sa picture kung sino kasama Oo. Ay, nako. Yan ang abangan natin, ha? Alam niyo naman kami, mga chismosa lang. Ha? Oo, ha? Pero ito ang totoo. Hindi chismis? Oo. Ano? Nandito na ang bida. Ay, sino? Ayan, nandito na ang bida. Parang alam ko yan Sino? Ayun o! Saan? Ayun Siya o! lagi naman bida yan. Sino ang nasa loob nito? Ay! Oo. Ayan, Magic? Andito po sa loob ang bida. Ito po. Ayan, oh. Joy, oh. Joy, tulungan mo. Ayan. Yan! Andito nga ang bida! So paano na ako? Bakit mo niyong makita naman ako? Si Coco Martin! Kontrabida ka. Ayan. Nandito na ang bida. Yes! Nakakatuwa, talagang may negosyo si Coco Martin. Yes! At ito nga ang kanyang first negosyo under Coco Plus. Wow! Kasi di ba meron siyang CCM? Okay. Oo, na production. Ito naman, yung mga produktong ilalabas niya. Pero dito pa lang siya nagsisimula sa dishwashing liquid. Ayan, Yan. nandyan. Iniinom nga ni Josa. Uy! Panghugas yan! Panghugas pala. Ay, baka daw dyan kasi gumaling yung ubo niya, Nay. Kasi 3 years na, di ba? Oy, huwag niyong gagawin. Baka inumin niyo. Hindi. Nakausap natin si Coco Martin. Oh, talaga? Oo. At nakakatuwa. Talagang siya yung bahay-bahay. Oo. Para maghugas ng plato. Oh, di ba, bongga? Oo. Nakakalokang aktor na ito, ha? Wow. Naghugas ng plato sa mga bahay-bahay. Yung status niya na sikat, yung nakalimutan niya dahil lang sa kanyang negosyo. Di ba? Oo. Kasi ganun talaga si Coco eh. Oo. Pag nagtayo ng negosyo, talagang kasama puso't kaluluwa. Tama. Oo. Ito nga, nakausap ko siya. Ay, ano sabi, Nay? Eto. Nandito na ang bida natin, si Coco Nako. Martin. Ko, ano naman itong pabida mo sa amin? Ito. Regalo ko to para sa mga Pilipino kasi naisip ko, ano bang may tutulong natin sa mga Pilipino na alam natin na makakatulong sa kanila sa pang-araw-araw ng kanilang buhay. Oh. Kaya naisip ko sana gumawa ng dishwashing liquid na alam ko na laging kinakailangan ito ng mga nanay, ng mga tatay, kuya, ate. Kasi parte na ito ng buhay natin. Oo. Dahil nga nag-janitor ako dati, nag-dishwasher din ako, nag-waiter. Kaya alam ko itong produkto ito. Kaya yun, ito naisipan ko ngayon na gawing negosyo para ihandog sa mga Pilipino. Bakit bida? Bida kasi sabi ko nga para maramdaman naman. Hindi ka na ba masaya sa dating dishwashing liquid mo? Hindi masaya. Siyempre naisip ko lang, kung papansinin mo, pero sabi ko nga, kung titignan mo, pinalaki ko talaga ang lahat ng kasi lagi nga sa hirap ng buhay ngayon natin, di ba, sabi nga natin yung value for money. Oo. Kaya kung titignan mo, napakalaki niya. Talagang sinigurado ko na mas marami siya, mas mabango, mas mabula, at mas epektibo. At siguraduhin ko na mas magaang sa bulsa kasi para mas makatulong ito sa maraming mga Pilipino. Bakit of all the klase ng business, bakit dishwashing liquid? Bakit hindi apparel? Kasi sabi ko nga, ito yung kabisado ko ito yung alam ko dahil nagmula ako dyan Dahil nag-dishwasher din ako dati. Kasi saka iniisip ko yung mga pampapogi, pampabango, parang hindi ako yun Kasi mas alam ko ito yung mas kailangan ng mga tao sa araw-araw na buhay natin, ito yung ginagamit talaga natin. Sabi ko doon sa tinayo kong kumpanya na Coco Plus, ito yung kauna-una ang produkto na ibinibenta namin. Mahirap ba itong may sarili kang negosyo kumpara sa nag-endorse ka lang ng ibang brands?
Sobrang hirap kasi sabi ko nga dahil baby ko to, talagang binubuhos ko talaga lahat. Talagang lahat ng kaalaman ko, kailan ko, kahit wala akong tulog, talaga ginagawa ko lahat. Sabi ko lahat, first time. Kahit sa pagti-TikTok, sabi ko nga dati, sabi ko sa sarili ko, hindi ko yata kaya yun. Pero ngayon, pinasok ko na rin to. Kasi nga, kung para itong maging daan, para makalapit ako sa mga tao at mapakilala ko tong produkto to. Kasi, Coach, sabi ko, isang malaking factor, marami tayo nabibigyan ng trabaho. Kasi yun ang kailangan niyo ng bansa natin, di ba? Na mag-create tayo ng maraming trabaho. At dahil sa produktong to, nakapagbigay tayo ng trabaho sa ibang tao. Oo. So wala kang pakialam sa image branding na si Coco action star, tapos ito parang hindi nakakapagpatigas ng imahe. Ay, hindi. Kasi alam mo bakit? Dito kasi ako nagsimula eh. Sabi ko nga, nagsimula ako sa hirap eh. At saka, hindi ka kahinaan o kalambutan ng isang lalaki yung marunong ka maghugas ng pinggan. Sa totoo lang, dapat nakaka-proud yun dahil ang ibig sabihin nun, marunong ka sa buhay. Diba? Kumbaga parang, ba't ko ikahihiya? Dapat nga ipagmalaki ko eh. Kasi sabi ko nga, sobra akong proud sa produkto to. Para ilagay ko ang mukha ko dyan at ipagyabang ko to, ibig sabihin, ganun ako ka-proud dito sa produkto. Oo. So, ito lang ba to? Dishwashing liquid? Wala bang susunod na sabon, fabric conditioner? Ay, marami. Ito pa lang yung kauna-una. Ito pa lang ang simula. Sana tulungan ako ng mga tao, ng mga Pilipino na ipaalam ito sa lahat ng mga tahanan, sa lahat ng mga kusina, sa restaurant, sa karinderya, para alam niyo po, mas marami pa tayong mga tao doon na matulungan ng mabigyan ng trabaho. So, ano to? Mag-place ka ba ng ads sa TV para i-promote itong Kasi alam mo naman ang labanan ngayon. Oo, definitely. Pero sisimulan talaga namin to sa muna, sa social media, sa TikTok. Kaya sa 11:11, 11:30 AM, live po ako sa TikTok. Kaya, Nagkita-kita po tayo dyan. oo nga. Bakit bigla ka na nag-TikTok ko? Nako! Sabi ko nga wala naman ako magagawa kung hindi gawin ang lahat. Pag mahal mong isang bagay, gagawin mong lahat para sa kanya. Kaya ginagawa ko lahat para dito sa bida at para po sa inyo lahat. Ayan! Ayan! Kaya sa 11:11, sa November 11, Yes! oo, bukas na yan, sa ganap na 11:30. Aha. Oo, sa TikTok live niya yan na siya ay mag-sell. Wow! Magla-live Mag-live sell siya. selling. At syempre, para i-promote na rin ang kanyang bagong produkto. Oo, syempre, meron din silang TikTok yung Bida Dishwashing Liquid, yung bidang TikTok. May TikTok account na din si Direk Coco. I-add niyo po. I-add ko yan. Para lagi kayong updated. Oo, yung parang sabi niya, wala akong choice kundi mag-establish na rin ng SOCMED account. Kaya yan ang ginawa ni Coco ngayon. Dahil nga, yun ang uso ngayon, Oo. Okay lang kaya siya pupunta sa bahay namin. Para maghugas ng pinggan. Hindi, siya huhugasan ko. Ayaw mo ba? Ako maghuhugas ko Direk Coco. Kapaliguan ko siya. Maglalabas kasi ng Bida shampoo, Bida soap, di ba? Oo. Malay mo. Malay mo naman. Huwag naman Bida shampoo. Bida soap siguro. Bida dishwashing liquid po. Ayan. Available na po sa market. Ay, binigyan din kayo ni Coco. Ito sinulatan ako ni Direk Coco. Ito basahin ko. Wag na, iiyak ka na naman. Umiyak ka kanina. May binasa mo Hindi ka yun. lang. Oh. Dear Mama Loy, Ah. ginawa namin to para sa iyo. Aha. Sana magustuhan mo. Aha. Salamat sa suporta. Aha. Nagmamahal, Coco. May PS, Ma'am Maloy, may Ano PS. PS? Magsimula ka na maghugas ng pinggan. Naku, sisipagin na ako maghugas lalo ng pinggan yan. Kasi Oo. bida na ang gamit ko. Oo. At saka napaka-OC niya sa produkto na yan. Talagang out of 20 products o out of 20 na timpla. Yan yung andun siya. Yan yung napili napili niya. Saka talagang personal niyang ayan na yun, meron siyang video na talagang siya yung nag-oversee ng paggawa ng produkto. Correct. Oo. Kaya congratulations at good luck sa iyong bagong produktong Bida Dishwashing Liquid. Yes! And sabi ko kay Coco, i-display natin yan sa likod. Ah, yes! I-display
antay natin sa likod yan. Oo. Alam mo na, pag yung bida nandito sa likod namin, Oo. wala na doon si Josa. Yes! Oo. Kasi Bida siya masyadong sa- masasapawan ni Diyosa, importante yung produkto ni Direk Coco. Oo. Kasi okay lang magre-reseller na lang ako. Di ba? Pwede. Uy, pwede Diba? yun na. Oo. Ayan na. Congratulations again, paring Coco. At alam niyo, panoorin niyo yung aking panayam sa kanya sa OGBS Inspires. Yes! Maraming sinabi si Coco doon na hindi niya sinabi sa ibang interviews. Wow! Oo, nakakaloka. At nagpakatotoo lang siya. Yes! Oo, yan. Sa OGBS Inspires, ha? Yes! Ay, abangan niyo yan, ha? Salamat, Direk Coco! Salamat, Direk Coco! We love you! Yes, Tito Oji, may tanong ako. Dahil busy si Coco, sino mas busy sa inyo? Parang pareho kayong busy. Sino mas busy? Hindi ko alam. Paano ko ba ginagawa lahat ito? Paano ko ba ginagawa lahat ito? Nakakaloka. Magsushooting tayo ng pelikula. Oo nga, hindi. Tapos may mga nakapila pang offer na pelikula. Ay, nako nga, di ba? Paano pa, hindi Oo. pa? Siyempre, pag iniisip mo yung ibang tao na sana mabigyan sila ng trabaho through you, di ba? Wala. Talagang, sige, sa inyo muna oras ko, ganun. And nabanggit na rin lang, ayun na nga. So magsisimula na ang shooting ng pelikula kung saan ang bida ay si Sanjo Maruto. Wow! Ayan, ang title niyan ay How to Get Away from My Toxic Family. Tito Oji, si Carlos Yulo ang bida? Ha? Nagtatanong lang naman ako, Tito Oji. Gaga, hindi. Ano ka ba? Di ba sinabi ko na nga si Sanjo Marudo ang bida? Oo nga. Oo, hindi kasi maraming makaka-relate dito. It's a family drama na talagang kukurot sa puso ninyo. And even Sanjo, ay naku, naiyak siya sa script. Oh. Script pa lang. Tapos nakakatuwa kay Sanjo, Oh. siya humirit, siya nag-request na pwede ba akong mag-workshop lang, yung characterization lang, para lang nandun na siya sa character ni Arsenio yung bida. Ay, si Arsenio. Dami palang bibigay ni Sanjo. Grabe, sabi ko natuwa ako sa'yo kasi ikaw pa ang nag-request ng workshop. Kasi gusto niya talagang umimmerse dun sa character. Bakit ba ikaw ang natuwa? Ano bang gagawin mo dyan sa pelikulang yan? Eh, syempre meron tayong participation dyan, Loy. Ay! Oo. Bilang nandito rin naman tayo, andun din tayo. Sa movie. Makikita Oo. din tayo sa movie. Yes. Ayan nga, nagkaroon kami ng MediaCon para sa announcement at story conference. Wow. Ito po. Formal na ngang in-announce natin na magsisimula ng gumiling ang camera para sa pagbabalik pelikula ni Sanjo Marudo. 2 years din siyang nabakante. Ang How to Get Away from My Toxic Family ang titulo ng pelikula. At kung hindi magbabagong playdate, sa January 22 ito ipalalabas exclusively sa SM Cinemas. Si Sanjo ang siyang magtataguyod sa pamilya, pero ang kanyang nanay na si Susan Africa, kuya na si Richard Kwan, ating si Leslie Lina, newcomer Kina Pineda, ay may kanya-kanya palang problema na malalaman niya. Kasama rin dito ang gumanap na girlfriend niyang si Kim Rodriguez at tatay na si Noni Buencamino. Gaganap namang pamangkin ni Sanjo ang napakahusay rin, si Johara Asayo. Ito ay produced by OGD Productions Inc. and directed by Lawrence Fajardo. Makaka-relate sa family drama na ito ang mga manonood, lalo na sa shocking scene na mangyayari na siyang gigimbal sa lahat. Ayan. Ay! Taray! Excited na rin ako. Siyempre, ang pelikulang yan ay produced by Ogie Diaz. Hindi, ako producer, pero syempre may nangalap tayo ng fans from some of our friends para mabuo yung pelikula. Oo. At syempre, si Josa nandyan. Kaya na-excited ako, iniisip ko, ano kaya may kissing kaya kami, meron kaya kami bed scene. Hindi, siya yung isang tindera sa palengke. Ang galing. Yun lang, dadaanan lang ni Sancho. Walang linya si Josa. Grabe. Ganun yung mga magagandang role, Josa. Yung walang linya pero natatandaan ka. Yes. Parang sa mundo ni Janet. Gumagano na si Josa. Taray. Pero isda tinitinda? Parang iba yung tingin ko sa mga ganun-ganun. Hindi isda.
Ganon. Parang yung ganisin. Eh, madaanan lang ako, papakita ko yung yung pagiging versatile actress ko. Wow! Parang Nora Honor at Vilma, yung tinginan lang. Huwag kang mag-alala, hindi mo maipapakita yun. Sisiguraduhin natin. O kaya, makunan man, edit out. Taklo ba? Excited pa naman. Ay, naku, ang galing ng bata dyan. Talagang ang daming bata naming in-audition. Pero itong batang ito yung nakapasa. At talagang close agad sila ng kanyang Tito Sancho. Naku, maganda to. Sa January palalabas. Ay, ang opening salvo ng 2025. Yes. Wow! Ayan ha. Ay, ito na hindi na nila abangan. Bakit? Kasi palabas na, mapapanood na. Ang Tabing Ilog, The Musical 2024. Talaga? Yes! Yan, partnership ng PETA at saka ng Star Magic. Yan, mga Star Magic artists yung nag-perform. Night, apakahusay. Ang galing ng mga boses, ang galing umarte sa stage ng mga bagets. Oo, Nay. Iba-ibang mga artista yung mga Ito nandiyan. kinukulit nga ako ni... Oo, kasi kagabi, Ang ganda daw hindi available eh. kaso meron silang date ni Direk Coco. Oo. Kaya sabi ni nanay, he'll make sure isasama pa niya yung mga anak niya. Kasi oo. alam mo na, ang ganda ng kwento, parang tayo, di ba? Ikaw, parte ka ng Tabing Ilog. Magbabalik tanaw ka doon, siguro. Wala pa si ano doon, si Ige? Walang igi eh. Oo. Igit lang meron. Oo, andyan ang husay ng mga artista nanay. Panoorin niyo po. Papanoorin ko yan. Meron po silang shows every weekend po. Friday, Saturday, Sunday. Mula nitong November 8 hanggang December 1. So parang 3-4 na linggo lang po yun, weekends. Kaya bumili na po kayo ng ticket sa Ticket World o kaya po sa PETA Theater. Tabing Ilog, The Musical. Yung mga ka-age natin na napanood ng Tabing Ilog, ibang kwento po to, tapos ginawa pa nilang Gen Z. Kaya, ang mga lingwahe nila. Oo, kaya pati yung mga mga hugot nila, mga conflict, mga problema, very Gen Z. Kaya nga sabi ko kay nanay, dali ng mga bagets kasi makaka-relate sila dyan. Parang nakakaloka Kelo eh. Gusto pa niyang ulitin. Yes! Oo. Gusto kong ulitin. Sabi ko kay nanay, samahan ko sila uli. Di ba? Oo, di ba? So ayan nga, kasabay ko nanood kagabi dun sa kanilang matinee, yung mga PBB winners. Andyan nga yan, si Piang nakachika kong sandali, Kamusta naman ang buhay sa labas ng bahay ni Kuya? Masaya po, sobrang nakakapagod. Pero thankful and grateful. Yes! Ano nang unang project na gagawin ni Piang? Meron na ba? Wala pa naman. Soon, manifest. So, puro mga guesting pa Yes. muna. Yan. May balak ba si Piang na mag-love team? Depende po. Okay. Kung sino pong i-love team sa akin, go. Pero lahat kayo under na ng Star Magic, Yes po, yes. Nag-sign na kayo under Star Yes po, Magic? yes. Yes! Thank you po. Congratulations, Thank Piang. Anong message mo sa mga fans? Always remember who did? God did. Yes! Thank you Congratulations! Ayun! So, talagang mga Star Magic talents na din sila. Woman of few words. Yes! Sweet young. Diba? Saka iba pa mga winners andyan din. Kaya yan. So, good na po kayo. PETA Theater po every weekend hanggang December 1. Hayaan nyo ha, manonood ako niyan para meron din akong share ng kwento. Yes! Mama, meron pa din ba doon yung parang gulong? Yes! Andun ang gulong, andun ang ilog, Oh. andun ang andun yung puno, andun ang galing. Kasi nga, syempre, naalala ni Josa, dahil nung sa Batangas din, meron silang ganon eh. May gulong, tapos nakasabi, dinuduyan-duyan doon. Alam mo, nakasampa siya sa gulong. Si Josa, di ba tinulak ka, Josa? Ay, Tapos ang nakakaloka. sweet. Nakabitaw siya sa lubid. Ano yan? Hulog sa Nasa kabilang ilog. barangay na ako. Hindi ko sinadyang lakasan yung tulak sa kanya. Oy, naalala ko yung Tabing Ilog na yan. So every Wednesday taping namin, sumasabay ako kay Paolo Contis. Kasi nga, ayoko magmaneho. Alas 6 ang call time. Imagine mo, alas 5 kami aalis. Ganyan, para hindi kami matraffic sa Pagsanhan, Laguna. Si Paolo Conti, si Badong, no? Si Badong. Ay, ang ganda ng role ng Badong doon, Nay. Grabe. Talaga. Promise. Ang husay. Ayan. Siyempre, andun din si Rovic. Si Rovic. Yan. Kagabi yung gumanap doon na Rovic, si BGYO Akira. Ayan. Ako, panonoorin ko yan. Yes!
Yes! Kaya sugod na po kayo sa PETA para sa ano, Sugod, mga kapatid. Tabing Ilog, The Musical Ay, 2024. and speaking of sugod, Lloyd. Oh. Oo, diba? Oh. Walang naabutan Oh. ang team ng nag-serve ng warrant of arrest para sa syndicated estafa dito sa bahay ni Ken Chan. Dahil wala si Ken Chan, wala rin yung pamilya. Ay, Oo, di wala. Sino yung saserban nila ng warrant of arrest? Kailangan kasi pirmahan yun. Or kailangan dalinan nila kung sino yung nandun sa nakasulat sa warrant of arrest, dadalhin yun. Oo, para mag-bail or for inquest proceedings, ganyan. eh, ba't na parang ang dami ng media kasama ng mga huhuli? Ayun na nga, para yatang ikinalat kasi na gawa ng coverage yun. Oo. Eh, naitimbre na sa pamilya ni Kenchan, kaya umalis na agad sila doon. Ayun na nga, pwedeng posible yun. Baka nag-leak na. Oo, yun. meron ang, di ba, ang huling balita nga natin ay si Kenshan ay nandun sa Taiwan. Oo. Tapos may mga po si Kenshan ng mga parang okay lang siya. Maganda ang buhay, parang ganon, hindi ba? So hindi pa siya umuuwi. Oo, parang nangangayayat daw si Kenshan doon. Siguro kakaisip din. Stress ka Oo, talaga. siguro din, sana lang din, tama rin yung narinig natin na baka inaayos na ni Kenshan yung problema niya rito through his lawyers para ma-settle kung ano man yung dapat na isettle sa mga taong di umano'y pinagkakautangan. Oo, yung mga investors sa ilang branches ng restaurants ni Kenshan. Oo. Ay nako, meron pa nga nakapaloob dito kasama daw doon sa warrant yung mga incorporators, yung family ni Kenshan at yung isang partner niya doon na parang foreigner. Oo, ayun. Kaya, ay nako. Sana maayos ito ni Kenshan. Kasi syempre, hindi ka patutulugin ng mga ganyan. Correct. Lalo na parang hindi ka makatapak sa sarili mong bayan. Tama. Oo, ha? Tsaka kung willing naman siya talaga na i-settle, sana makapag-work siya, di ba? Parang kumbaga, lahat ng means possible para ma-settle niya yung mga obligations niya dun sa mga investors, di ba? Oo nga. At saka totoo, ang hirap pag nalalaman mo yung balita na yun, na yung involved is mabuting tao naman. Oo. Actually, pwede naman paluwalan ni Diyos, ha? Oo nga, Diyos. Eh, magkano ba Tito Ogie ang kailangan? Oo. Ay, siguro mga 30M. 30M. Kayang-kaya mo yun, Diyos. Oo. Eh, Kenchan, kung nanonood ka, Oo. mag-ingat ka dyan sa Taiwan. Basta lang ang bibigay ko. Tayo naman yung nagkatrabaho. Adasal. Pray na lang. Ako rin naman Pray. Ako rin naman, in fairness ko, Kensha, mabuti namang tao. Pero syempre, ibang usapan kasi ito Di ba? Basta, ang importante, aware si Kenshan at baka namang ginagawa na ng paraan ni Kenshan para masettle ang kanyang mga obligasyon. At syempre pa, happy birthday kay Miss Ai de las Alas. Ay, the birthday! Happy birthday! November 11 yung si Maring Ai. Oh. And speaking of Ai, nakakasad naman na after almost 7 years of marriage, hiwalay na nga ang mag-asawa. Sa pasok ni Kuya Boy Abunda ang revelation na ito ni Ai sa mismong 60th birthday na komedyana bukas, November 11. At emotionally at physically abused daw nga ba si Ai? Totoo ba yun? Samantala, di magkamayaw ang mga netizens sa comment section ng mga news na ito tungkol sa hiwalayan. May nagsasabi pang because of age gap of 30 years, kaya hindi raw magkasundo ang dalawa. Meron pang kesyo, hindi mabigyan ng anak si Ai. Paano mangyayari yun? Tanggap naman nung una pa ni Gerald na hindi na magkakaanak si Ai sa kanya. Samantala, nashock din ang panganay na anak ni Ai sa nangyari. Malungkot si Sancho Vito pero wala raw siyang idea sa naging desisyon ng mama at stepdad niyang si Gerald. Tinatry pa raw niyang alamin kung ano ang problema pero nauna nang nakapagdesisyon ng dalawa na maghiwalay na. Sana nga mamaloy kahit man lang friendship mai-save ni na Ai at Gerald. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si mga like, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click nyo lang po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigay niyo po yung ating episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming chika,
comment below, click the like button, huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niyo yan, kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update, ha? At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. Pati na po sa aking other social media accounts, sa Instagram, sa TikTok, at lalong-lalo na po sa Facebook, Mamaloy lang po. And of course, would like to thank Envy Skin, Beauty, and Wellness Galing Center ako dyan. for our skin, face, body, and wellness. Ayun, Kaya walang makeup si Walang nanay makeup. ngayon. Kasi nilagyan ako ng hyaluronic acid. Yes, Oo, yung mukha ko. oh. Oo. Kasi pag Oh. nagka-clog yung makeup sa mga pores, Oh, diba? O, inaalis nila. Tapos, Yes. then nilalagyan ng oxygen, collagen, ganyan. Oh, really? Oy, meron silang promo for Christmas. Yes, Oo, pwede po i-avail kayo nyo yan. mag-avail ng mga gift certificates po na Yes. pwede nyo ibigay as Christmas gift. Yes. Yes, syempre mabibili mo na ng discounted, di ba? Aha, Oo, aha, bongga. aha, At syempre ang mga drips dyan na imported from Switzerland. Yes. Oo. Iba-ibang drip po pwede dyan. Yeah, oo. At ang aming po mga nagniningning na mga ngiti ay brought to you by Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan po yan sa Irodigas, sa tapat lang ng Christ the King Church. Yan. Ayan. Tignan mo naman, di ba, Nay? Oo, di ba? Pang Miss Universe yung smile natin, oh. Yes. Oh. Oo. Yes, Johnson. Ako naman, gusto ko na magpunta sa Headway Vera Salon dahil gusto ko na magpa-hair treatment. And maraming salamat sa Ideal Vision. Yes, Doc Ayan. Jessica D. At saka sa Dilas Spa. And please continue support my social media account, Josa Poco. Ano daw, please continue support? Tama ba? Ba't kita ko nag-i-English? Basta yan niyo po, mag-follow po kayo sa aking social media account. Ay, nako. At syempre, ang aking panayam pa rin kay Nimia Jose Yes. Quiambao. Si Mayora ng Bayambang, Pangasinan. Oo. Ayan. O at least naging honest siya. Marami mang naartihan, pero may malalaman kayo. Yes. Saan? Kung naartihan kayo sa kanya, importanteng mapanood niyan, ha? Tama. At syempre pa, maraming salamat sa Henry Cooks. Yes! Yung napakasarap na minuto. Oh. Kaldereta. Oh. At iba pang ulam. Oo. Diba? Kung gusto niyo mga naka-tray-tray, nako, dyan kayo kumuha kay Henry Cooks. At ang Henry Cooks ang magpapakain sa mga artistang bisita natin sa December 1 Wow! sa Christmas party ng Susu Foundation. Yes! At alam mo ba, Oh! may pupunta lang naman Ha? na napakasikat na artista dyan. Sa December 1? Yes! Ay! Andito na ang biga. Oh, yun naman pala. Ano, kailangan ako mag-host dyan. Ha? Ako ang mapakilala. Oo. Ayan, basta andun ang bida at meron pa tayong kinakausap Oh. na pupunta dyan. Siyempre, 700 ang cancer warriors natin dyan. Yes! Ha? Ayan, thank you so much. Andito na ang bida. Yes! Tapos, naloka tayo. Ang bida. Ha? Dishwashing liquid pala yung kinuha. Oh, for sure. Meron tayo Andun din dyan. siya. Oo, ayan na. Thank you so much, Coco. Oy, gusto kong batiin ng happy birthday ang ating kaibigan na si Glenn Recto. Happy birthday, Glenn Recto. Hi! Happy birthday, Sir Glenn! Oo, happy birthday, Glenn Recto. Yes! At belated happy birthday syempre, sa ating kaibigan si Deo Endrina. Yes, in Oo. heaven. Oo, in Sir heaven. Deo, we love you, we miss you. Oo, ayan Ang ha. daming artistang nag-post ng happy birthday, Sir Oo Deo. nga, na-miss talaga si Deo. Sobrang nilang love si Sir Deo. Ayan. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! I-chika mo na! Dali! Ito, OJ, kanina na pag-usapan yung Christmas gift. Ah. Nakita ko yung packaging ng nandito na ang bida. Diyos ko. Bakit? Oh. Ano ba? Parang pwedeng pang regalo talaga sa Pasko yan. Oo naman. Kaso PR kit ko, hindi to for sale. Oo, pero mali mo mag-ano sila, makaisip sila. ng Oo, na pwede mong ipang regalo sa Oo, Pasko. ganda ko sa mga- Oo, di ba?
Alam mo ba yung iba, Loy, 400 ml lang. Oo. Oo. Ito, 700, mas mura pa. Wow! Grabe, no? Ha? Talagang binigyan tayo ng produkto ni Direk Coco na Oo. napakahusay na, napakamura pa. Oo. Oh. Sabi ni Coco, pwede mo rin daw panghugas ng caps mo to. Talaga? Naku. Ha? Ang problema, may panghugas na pero wala ka namang caps. Ayun na. Ay, yun pa! Bigay!